Magandang tanghali mga kababayan. Ikaw ay nakikinig sa Balita ng Bayan, Krimen at Kapayapaan. Ako si Latrell B. Villegas. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na kinababahala ng marami. Ang bilang ng mga kaso ng pagpatay na naitala sa Pilipinas noong taong 2025. Kasama ko ngayon ang aking kasamahan sa pagbabalita, si Rans Kyle Velasco. Magandang tanghali po sa inyo. Opo, magandang tanghali po sa lahat ng mga tagapakinig at manonood. Simulan na natin ang usapan. Latrell, una mong sabihin sa atin ano nga ba ang pinakahuling datos tungkol sa mga kaso na pagpatay noong 2025? Maraming salamat, Rans. Ayon sa bahagyang ulat na inilabas ng Philippine National Police o PNP noong unang linggo ng Enero 2026, mahigit 3,800 na kaso ng pagpatay ang naitala sa buong taong 2025. Ito ay bahagya namang tumaas kumpara sa taong 2024 na may mahigit 3,500 na kaso. Pakalaking bilang naman po nun, Latrell. Ano naman ang relihiyon na pinakamataas na kaso? Opo, iyon nga po ang ikinababahala. Ayon sa ulat, ang National Capital Region o NCR ang may pinakamataas na bilang na mahigit sa 950 na kaso. Sunod ang Calabarzon na may mahigit 600 at Central Luzon naman na may mahigit 450. Ang mga lungsod tulad ng Maynila, Quezon City, Caloocan, ang mga pangunahing lungsod na may mataas na bilang ng mga insidente. Dagdag ko lang po, Latrell, ang PNP ay nagsabi ng 60% ng mga kaso at nag-uugnay sa personal hidwaan at 25% naman ay kaugnay sa droga at sindikato. Ano naman po ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno para bawasan ang mga ganitong kaso? At ang natitirang bahagi ay nauugnay sa hidwaan ng lupa at iba pang dahilan. Tama po iyon. Bukod pa rito, ang kagawaran ng katarungan ay naglunsad din ng Hustisya Bilis Action para mapabilis ang paglilitis ng mga kasong kriminal. Sinabi rin po ng mga opisyal na nakikipagtulungan sila sa mga lokal na pamahalaan para magbigay ng mga programa tulad ng livelihood training at sports activities para mabawasan ang pagkakataong makasali sa karahasan ang mga kabataan. Marami pong inilunsad na programa ang PNP simula noong nakaraang taon. Isa na rito ang Oplan Linis Krimen, kung saan dagdag na pagpapatrolya ang ibinibigay sa mga high-risk na lugar. Nagbukas din po sila ng mga text tip hotline para sa mga mamamayang gustong mag-report ng mga krimen ng ligtas. Naman po makakatulong ang mga mamamayan sa mga ganitong pagsisikap. Napakahalaga po na maging responsable ang mga mamamayan, Rans. Kung may nakita po silang kakaibang gawain o may alam silang posibleng krimen, huwag po silang matakot na i-report. Tandaan po natin na ang bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan para mapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Opo, at mahalaga rin po na iwasan natin ang mga ayaw at palaging hanapin ang mapayapang paraan ng paglutas ng hidwaan. Ang mga pamilya at mga kaibigan ay maaari ring makatulong para suportahan ang isa't isa at pagilan ang mga negatibong gawain. Salamat po, Latrell, at sa lahat ng makikinig. Mag-ingat po tayong lahat at sama-sama tayong magtrabaho para sa isang mas ligtas na Pilipinas. Ito po si Latrell B. Villegas kasama si Rans Kyle Velasco na nagsasabi na ang kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno kundi ng bawat isa sa atin. Hanggang sa muli, magandang tanghali po. Give me colors that begin with letter M. Maroon. What else? Blue, brown, black, pink, violet. Very good. Malakmakan. May kwento ako sa inyo mga pare. Pare, di ba mangingisda ka? Oo, pare, bakit? Ba na natutulog ang mga isda pare? Ewan ko pre, kahit kailan di pa kasi ako nakakita ng isda na nagdadalang ulan.